Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2681 hanggang 2690. Sa tingin mo kaya mong tumakbo? Ngumisi si Severin at napansing may mali habang nagsasaya siya sa laban. Ang kanyang pangangatawan na Dharma ay napuno ng kapangyarihan ng kalawakan. Agad siyang nagpalit ng anyo bilang isang Diyos mula sa kaguluhan at namuno sa kalawakan. Pagkalipas ng isang segundo, ang banal na kadena ng kaayusan ay kumalas mula sa pangangatawan na Dharma at pumailan lang sa kalangitan, na nagresulta sa biglaang pagyelo sa nakapalibot na kalawakan. Ilang minuto ang lumipas, maili Amelia na ang layo ni Rupert. Tuwang-tuwa siya na sa kabutihang palad, mabilis siyang tumugon. Gayunpaman, ang kaligayahan ay tumagal lamang ng ilang sandali. Unti-unti, napagtanto niyang walang mali. Gaano man siya kabilis lumipad, tila nabuhay ang kalawakan sa paligid niya at patuloy siyang hinihila pabalik. Paano ito posible? Nababalot si Rupert ng isang bula ng kalawakan. Kahit na sinubukan niyang lumipad, patuloy pa rin siyang hinihila pabalik ng bula kung nasaan si Severin. Muling napuno ng takot ang kanyang puso. Bilang isang Supreme Paragon, alam niya ang kapangyarihan ng mga patakaran ng kalawakan. Ito ang pangalawang pinakamalakas na patakaran bukod sa mga patakaran ng oras. Hindi magugulat si Rupert kung gagamit ng mga patakaran ng kalawakan ang isang Supreme Paragon. Gayunpaman, ang isang Royal Paragon tulad ni Severin ay hindi pa dapat umabot sa kinakailangan upang magkaroon ng kontrol sa mga patakaran ng kalawakan. Kaya naman nagulat si Rupert. Maya-maya, hindi na nag-atubili si Rupert at ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang demonyong enerhiya ay lumabas sa paligid niya na nagmukha siyang araw. Naghahanda siyang tumakas sa bula ng kalawakan na nakakulong sa kanya at lumikha ng isang portal upang makatakas. Patuloy na sinusubaybayan ni Severin si Rupert. Nang mapagtanto niya kung ano ang sinusubukang gawin ni Rupert, siya ay napangisi. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Ang kanyang Dharma physique ay naglabas ng isang mar-angle na aura na parang isang malaking bundok na parang Diyos. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at kinuyam ang kanyang mga daliri sa isang pangakong saan ang mga banal na kadena ng mga utos ay nakabalot sa kanyang kamao. Pagkalipas ng isang segundo, ang larangan ng digmaan ay sinakop ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang espasyo ay nanginig ng higit pa kaysa dati at ang espasyo sa loob ng 30 milyang radius ay naging kasing tigas ng ginto. Pagkatapos nito, ang banal na kadena ng mga utos ay patuloy na nakapalibot sa kamay ni Severin. Itinaas niya ang kanyang kamay upang lumikha ng isang pekeng kamay na parang kutsilyo. Isang itim at malasotlang linya ang lumitaw sa pagitan ng langit at lupa. Mukhang isang normal na itim na linya ngunit may kakayahan itong hatiin ang espasyo. Ang aura ng pagkawasak ay nagbigay kay Rupert ng takot. Isang lamig ang damaloy sa kanyang gulugad at ang kanyang katawan ay nanginag. Maraming espasyo ang nabubuksan habang ang itim na linya ay papalapit kay Rupert. Sumigaw siya sa takot habang siya ay nakakulong sa bula ng espasyo. Stevie, iligtas mo ako. Ilang milya ang layo, masiglang nakikipaglaban si Stevie kay Carson. Bigla na lang niyang narinig si Rupert na humihingi ng tulong. Tumingin siya at nakitang nasa bingit ng kamatayan si Rupert. Napasinghap siya ng malalim dahil nagulat siya na maaaring takutin at pilitin ng isang Royal Paragon si Rupert sa isang sulok. Kung hindi siya tutulong, ang tanging katapusan ni Rupert ay kamatayan. Walang pag-aaksaya ng oras, tinamaan niya ng malakas si Carson at mabilis na lumipad papunta sa kinaroroonan ni Severin. Nakita ito ni Severin. Nang nanlaki ang kanyang mga mata, inihagis niya ang Oculus Blade upang pigilan si Stevie sa pag-atake sa kanya. Kasabay nito, lumakas ang mga patakaran ng kalawakan. Kumalat ang mar-angle na aura at nakaapekto sa mahigit 3,000 milya. Ang itim at malasotlang linya ay pumutol sa kalawakan at sa huli, umabot sa kinaroroonan ni Rupert. Hindi. Nag-aalalang sigaw ni Rupert. Wala siyang magawa kundi masaksihan ang espasyo sa paligid niya na nahati dahil nakakulong siya sa bula ng kalawakan. Ilang minuto ang lumipas. Ang itim at malasotlang linya ay pumutol sa bula ng kalawakan at sa kanyang espasyo. Ang espasyo sa bula ay nabasag at nagkapira-piraso. Habang nangyayari iyon,
si Stevie ay nahawakan ng Oculus balde. Ang tanging nakikita niya lang ay ang paghiwa kay Rupert sa kalahati. Ang kanyang mukha ay mukhang kakilakilabot. Gamit ang isang nakamamatay na titig, galit niyang sabi. Severin, ang lakas ng loob mo. Hamampa si Stevie sa hangin at lumikha ng buhawi. Napakalakas ng pag-atake kaya't naramdaman ni Severin na mamamatay siya at mapupunta sa impyerno. Siguro wala na akong ibang magagawa kundi gamitin ang sandatang ibinigay sa akin ng Elder. Ngumiti ng mapait si Severin. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang kamay at kinuha ang maliit na jade plague mula sa spatial ring. Walang pag-aalinlangan, pinagpira-piraso niya ang maliit na jade plague. Ang mga nabasag na piraso ay naglabas ng isang nakakatakot na aura sa kalangitan. Pakiramdam ng mga cultivator sa buong Mud City ay tinarget sila ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ilang minuto ang lumipas, isang taong parang multo ang lumitaw sa kalangitan. Maraming batas ang kuminang nang magningning ng ang imahe ng multo ay naging matatag at makatotohanan. Itinaas ng multo ang kanyang kamay at binigyan si Audrey ng isang malakas na sampal. Nanlaki ang mga mata ni Stevie. Mukhang gulat at takot siya. Isang kalahating immortal. Bagamat ang multo ay hindi isang tunay na kalahating immortal, ito ay isang nagtatanggol na salot ng jade na ginawa mismo ni Adrian. Kaya, mayroon itong kapangyarihan ng isang kalahating immortal. Si Stevie ay isa lamang Supreme Paragon kaya walang dod ang hindi siya ang katapat ng multo. Wala man lang ideya na lumaban sa kanyang isipan. Ang kanyang katawan ay nasunog, namatay, naging abo, at tinangay ng hangin. Sa puntong iyon, sa wakas ay napagtanto ni Carson ang nangyari. Pinunit niya ang kawalan at nagmadaling lumapit kay Severin. Labis siyang nagulat matapos masaksihan ang pag-aabo ni Stevie at pagkamatay ni Rupert. Talaga bang isa lang Royal Paragon si Severin? Pagdududa niya. Bagamat sa teknikal na pagsasalita, si Stevie ay pinatay ng multo ni Adrian, gayunpaman, pinatay mismo ni Severin si Rupert. Severin, sa palagay ko ay hindi kasing lakas mo ang nagtatag ng Grande Uno Sacred Land. Pumapatay ng mga Supreme Paragon samantalang isa ka lamang Royal Paragon. Ang galing naman yan. Gulat na bulalas ni Carson. Ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay sa papuri ni Carson at sinabing, tama na iyan. Bilasan mo at punuin mo ang iyong espiritual na enerhiya. Hindi tayo maaaring mag-aksaya ng oras dito at maghintay na dumating ang iba pang miyembro ng Primordial Sacred Land at hanapin tayo. Inutusan si Rupert na bantayan ang hangganan ng Mud City at North Sea at patayin sina Severin at Carson kung makita niya sila. Malaki ang posibilidad na may iba pang mga Supreme Paragon ng mga miyembro ng Primordial Sacred Land na malapit din. Naalala ni Carson iyon. Tumanggo siya, itinaas ang kanyang kamay, at pinalibutan siya at si Severin na magkasama sa isang bula. Pagkatapos ay pinunit niya ang kawalan at nawala. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating si Baldwin sa pinangyarihan kung saan nag-away sina Severin, Carson, Rupert, at Stevie. Tumingin siya sa paligid at nakita kung gaano kagulo ang kanilang nilikha. Lumabas ang mga nerbiyos sa kanyang noo habang siya ay nakakaramdam ng matinding galit. Walang kwentang mga tanga. Gaano ba kahirap pigilan silang umalis? Galit na nagmura si Baldwin at tumingin sa direksyon ng North Sea nang may malamig na titig. Maya-maya, umalis na sila ng kanyang mga tauhan. Kasabay nito, nakatawid na sina Severin at Carson sa hangganan at narating ang teritoryo ng North Sea. Bagamat mas maraming talampas at kabundukan ang Mud City, ang lupain naman ng North Sea ay halos prairie at patag. Patuloy na nagmadali sina Severin at Carson sa kanilang paglalakbay at ginamit ang anumang pagkakataon para makabawi sa kanilang pinakamalakas na kalagayan sa pamamagitan ng pag-inom ng mga alchemical pills. Pagkalipas ng kalahating araw, sa wakas ay nakita na nila ang sikat na North Sea. Sa katunayan, ang North Sea ay hindi isang karagatan kundi isang malaking lawa. Ang lawa ay matatagpuan sa gitna ng prairie. Mas iyan ang damo dahil sa tubig ng lawa at isang magandang lugar para magpastol ng mga hayop sa bukid tulad ng mga baka at tupa. Inisip ng mga barbaro na ito ang perpektong lugar para manirahan sila. Patuloy na lumipad sina Severin at Carson sa hangganan ng lawa. Sa wakas,
nakita nila ang isang malaki at masiglang lungsod at sa kanila napagtanto na nakarating na sila sa maharlikang lungsod ng North Sea. May isang isla sa gitna ng North Sea, ang Royal City. Ang lugar kung saan pupunta sina Severin at Carson. Ang tolda ng barbaro ay pangunahing gawa sa balat ng kalabaw at bluestone. Nararamdaman ng Barbarian King na si Allen Farley ang mga tagalabas na pumapasok sa kanyang teritoryo kapag tumatawid pa lamang sila sa hangganan. Bilang isang Supreme Paragon, ang kanyang antas ng pandama ay mas malakas at mas sensitibo kaysa sa iba. Kaya naman alam niyang sina Carson at Severin ay nasa North Sea. Bukod dito, ang shockwave mula sa labanan malapit sa hangganan ng Mud City ay kumalat sa ilang libong milya na radius at nakaapekto sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Tumingin si Allen sa langit at sinabi sa kanyang anak na nag-aaral kung paano maging isang hari sa hinaharap. Tristram, may mga bisita tayo ngayon. Puntahan mo sila at salubungin mo sila. Opo, Ginoo. Nagdududa si Tristram ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanya na sundin ang utos ng kanyang ama at tumanggo ng may paggalang. Lumabas si Tristram mula sa ginintoang tolda. Isa na siyang level 4 Royal Paragon ngayon. Ang kanyang kapangyarihan ng dugo at enerhiya ay mas malakas kaysa dati at ang kanyang katawan ay kumikinang sa banal na liwanag. Lumipad siya sa kalangitan at tumungo sa direksyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ilang minuto ang lumipas. Nakita niya sina Severin at Carson. Tumigil siya sa paglipad at hinawakan ang kanyang kamay. Kaya, kayong dalawa pala ang mga bisitang tinutukoy ng aking ama. Alam niyang darating kayo. Maligayang pagdating sa North Sea. Sumunod kayo sa akin. Pagkatapos noon, palihim niyang tiningnan si Severin na nakapatong ang mga kamay sa likod habang lumulutang sa ere. Pakiramdam niya ay nakatingin siya sa kalawakan ng langit at lupa, sa halip na kay Severin. At hindi rin niya maramdaman ang anumang pagbabago sa naabot ni Severin. Nanlumo ang kanyang puso at nakaramdam ng labis na depresyon. Dahil hindi niya inaasahan na uunlad ng ganito kabilas si Severin. Hindi pa katagalan, kapantay pa rin niya si Severin. Ngayon ay wala na siya sa tabi ni Severin. Tumanggaw si Severin nang may ngiti habang patuloy na nakatingin sa kanya si Tristram nang may pagtataka. Kumusta, Tristram? Pinahahalagahan namin kung maipapakita mo sa amin ang daan. Sige. Dito ang daan. Mabilis na lumabas si Tristram at mabilis na itinuro kina Severin at Carson ang daan. Gamit ang gabay, mabilis na nakarating sina Severin at Carson sa isla. Tiningnan nila mula sa itaas ang lungsod at napagtanto na ito ay isang masigla at abalang lungsod. Nagulat siya. Ang kasiglahan ay halos kapareho ng sa kabisera ng Delhi. May mga Paragon sa lahat ng dako at nakakita rin si Severin ng maraming Royal Paragon. Ang mga barbaro ay hindi nagsasagawa ng mana ngunit mayroon silang malalakas na pangangatawan na may kapangyarihan at lakas na katulad ng sa mga cultivator. Pagdating nila sa isla, dinala sila ni Tristram sa ginintoang tolda. Ang unang bagay na nakita nila pagpasok nila sa ginintoang tolda ay ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may matipunong pangangatawan. Siya ay isang napakatangkad na tao at may tato sa kanyang noo at pisngi. Ang mga tato ay isang uri ng mahiwagang ibon, isang totem ng mga barbaro. Ang kanyang mga kalamnan ay mahusay na nabuo, malakas ang pangangatawan, at puno ng napakalaking lakas na nakatago sa ilalim ng kayumangging balat. Ang kanyang kasuotan ay gawa sa balat ng USA. Naupo siya sa upuan nang nakalugay ang kanyang buhok. Kasing itim ng kalawakan ang kanyang mga mata. Nang makita niya sina Severin at Carson na papasok, nagningning ang kanyang mga mata na hindi pa niya nakikita noon. Hinawakan ni Carson ang kanyang kamay at yumuko. Magandang araw. Haring Allen. Tumayo si Allen at ngumiti. Carson, matagal na panahon na. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Severin. Bilang hari ng barbarian, hindi siya nagsanay ng mana ngunit hindi ibig sabihin noon ay mahina siyang tao. Sa katunayan, ang kanyang lakas ay katulad ng isang level 9 Supreme Paragon. Taglay niya ang lahat ng kakayahang dapat taglayin ng isang level 9 Supreme Paragon. Kaya naman, medyo nagulat siya nang makitang si Severin ay naging isang level 8 Royal Paragon. Gayunpaman, napakahusay niya sa pagkontrol ng kanyang emosyon.
Mayroon siyang palakaibigang ngiti sa kanyang mukha at sinabing, "Siguro ikaw si Severin. Alam mo ba kung gaano ka kasikat at kasikat ngayon sa Blue Realm?" Ngumiti si Severin. "Oo, ako si Severin pero sa tingin ko hindi ko karapat-dapat sa kasikatan na iyon. Nakipaglaban ka at nakapatay ng 4 na Saintmen sa Eastern Sea. Kung hindi ka karapat-dapat, walang sino man sa barbarong angkan ang maglalakas loob na tawagin ang kanilang sarili na isang kababalaghan." Hahaha. Tumawa ng malakas si Allen. Pagkatapos noon, pumalakpak siya. Pumasok ang isang katulong sa tolda na may hawak na tray. May dala itong mainit na tsaa at mga tasa. Pagkatapos ay inihain niya ang tsaa kina Carson at Severin. Naupo sina Carson at Severin. Humigop si Carson ng tsaa at sinabing, "Haring Allen, malamang ay nalaman mo na kung bakit kami nandito." Natigilan si Allen matapos marinig iyon ngunit hindi iyon nagtagal. Pagkatapos ay ngumiti siya at tumango. "Nabalitaan kong nakikipagdigma ang sekta ninyo sa Primordial Sacred Land. Maraming tao ang namatay dahil sa digmaan. Kaya, ipinapalagay kong narito kayo para makipag-alyansa sa akin. Ang barbaro ay nanirahan sa kapatagan sa paligid ng lawa. Gayunpaman, ang lupain sa Hilaga ay isa lamang yelong parang na may manipis na antas ng espiritual na enerhiya. Hindi nila inihihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa labas ng mundo. Sa kabaligtaran, ang mga grupo ng mga negosyante ay naglalakbay patungong East Plain at Mud City upang makipagkalakalan bawat taon. Samantala, nakakolekta rin sila ng maraming impormasyon at nanatiling updated sa mga balita ng ibang mga bansa. Hindi pa katagalan, si Allen ay isa sa mga unang nakatanggap ng balita tungkol sa Primordial Sacred Land na nagsisimula ng digmaan sa Grundy Uno Sacred Land. Kaya naman hinulaan niya ang sagot. Narinig iyon ni Carson, itinaas ang kanyang kamay, at iwinagayway ito sa hangin upang magtayo ng isang isolation formation sa paligid ng ginintoang tolda. Pagkatapos noon, sinabi niya ng may seryosong ekspresyon, "Oo, tama ka. Nandito kami para magmungkahi ng pakikipag-alyansa sa iyo." Ngumisi si Allen at ibinaba ang kanyang tasa. "Oh, paano ka nakakasiguro na tatanggapin ko ang alok mo? Ang North Sea ay palaging nanatiling neutral." Tiniyak kay Allen na mananatiling ligtas ang North Sea kahit sino pa ang manalo sa digmaan sa hinaharap. Sinabi ng Grand Priest na darating ang Golden Age at ang huling kapalaran ay magaganap sa Mud City. Gayunpaman, kung makikisangkot siya sa digmaan sa pagitan ng dalawang sacred land, hindi ito magiging kapakipakinabang para sa kanya o sa North Sea. Alam na alam ni Carson kung ano ang nangyayari sa isip ni Allen. Kung gusto niyang pahangin si Allen na tanggapin ang panukala, kailangan niyang mag-alok ng isang bagay na hindi matatanggihan ni Allen. Tumayo siya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang Primordial Sacred Land ay nakipag-alyansa kina Season at Las Bonercat. Bago kami dumaan sa hangganan, nakipag-away kami kay Stevie mula sa Darkness Sacred Land. Nabigla si Allen pero magaling siyang kumontrol ng emosyon niya. Malamig niyang tinitigan si Carson at sinabing, "Hindi sapat ang dahilan na iyan." Ngumisi si Carson at sinabing, "Hindi ang aming ancestor ang pumatay kay Darius noong labanan sa Eastern Sea. Ang Wicked Tribe at ang Darkness Sacred Land ay sumangayon na makipagtulungan din sa Primordial Sacred Land. Kaya naman, matapang na ipinalagay ni Old Adrian na ang Primordial Sacred Land ay maaaring nakikipagtulungan sa Anstora." Napatalon si Allen mula sa kanyang upuan at mariing sinabi ng may galit na mukha. Wala siyang patunay. Kasama rin sa pulong si Tristram. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ang North Sea Barbaric Clan ay ang mga inapo ng 12 tagapag-alaga ng Green Emperor. Ilang libong taon na ang nakalilipas, ang Blue Realm ay isa lamang desyerto na lupain. Malayang gumagala ang mga mababanggas na hayop at namuno sa halos lahat ng lugar. Ang mga tao ay mahina at maliit. Iba't ibang angkan at tribo ang nagukit ng mga mababanggas na hayop bilang kanilang mga totem at nanalangin sa kanila kapalit ng mga pagpapala at proteksyon mula sa mga Diyos. Iyon ang pinagmulan ng barbarong totem. Bagamat wala ng mababanggas na hayop sa North Sea,
Ang kasanayan sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa pamamagitan ng mga totem upang pakainin ang katawan ay naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang pagsamba sa totem ang unang paraan upang makamit ng sangkatauhan ang transcendent na kapangyarihan. Kasunod nito, ang sangkatauhan ay lalong naging masagana. Nagsanib puwersa ang mga pangunahing angkan at tribo. Isang araw, natuklasan ng isang henyo ang sikreto ng kapangyarihan ng dugo at enerhiya sa pamamagitan ng pagmamasid kung paano humihinga at maglabas ng hangin ang mabangis na hayop. Batay sa sikreto, lumikha siya ng martial arts at tinulungan ang sangkatauhan na lumakas. Sa lahat ng mga taong malaki ang naitulong sa pag-unlad ng sangkatauhan, ang Green Emperor ang pinakadakila. Matapos makilala ng Green Emperor ang kanyang pangalan, pinangunahan niya ang sangkatauhan at pinatay ang mga sinaunang mababanggas na hayop hanggang sa tuluyang maubos. Iyon ang pangunahing pangyayari na humantong sa pag-angat ng sangkatauhan mula sa kailaliman. Matapos maging isang celestial at umakyat ang Green Emperor, ang kanyang 12 general ay nagboluntaryong bantayan ang bawat sulok ng Blue Realm. Nag-iwan din ng babala ang Green Emperor sa lahat na kailangan nilang bantayan at bantayan ang mga Anstora na nakulong sa Ancestral Land. Pagkatapos nito, maraming cultivator ang pupunta sa dike upang palakasin ang selyo bago sila umakyat. Sa paglipas ng panahon, ang ilan sa mga inapo ng 12 general ay patuloy na sumunod sa sinabi sa kanila habang ang iba ay matagal nang nakalimutan ang babala. Ang mga barbaro ay isa sa mga inapo ng 12 general. Ang kanilang ancestor ay pinatay ni Anstora noong naglilingkod siya sa Green Emperor. Naalala ng barbaro na hindi dapat palayain ang Anstora. Ang alitan sa pagitan ng barbaro at Anstora ay nananatili hanggang ngayon. Kaya naman, nanginig ang katawan ni Tristram nang marinig niya ang Primordial Sacred Land at ang Anstora ay nagtutulungan. Sumeryoso si Allen at tumingin kay Carson nang may malamig na titig habang pinipilit si Carson na magsabi pa para patunayan ang sinabi niya. Hindi sapat ang isang matapang na palagay lamang para pumayag si Allen na maging kakampi ng Grundy Unos Scared Land. Sa heograpiya, ang North Sea ay matatagpuan ng malayo sa iba. Wala silang anumang tunggalian sa Wicked Tribe, Darkness Sacred Land, o sa Primordial Sacred Land. Walang dahilan para masangkot sila sa digmaan. Kahit ang kalahating immortal na si Darius, mula sa Dragonoid, ay napatay sa laban. Hindi naniniwala si Allen na makakaligtas ang barbaro kung sasali sila sa digmaan. Nakita ni Severin ang nangyayari at tumayo. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, "Haring Allen, mapalad ang iyong mga tao na ikaw ang kanilang hari dahil mahal na mahal mo ang iyong mga tao. Gayunpaman, sa palagay ko ay wala kang pagpipilian at ang iyong mga tao na huwag makialam sa pagkakataong ito. Ang Primordial Sacred Land, ang Wicked Tribe, at ang Darkness Sacred Land ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila." Pinag-aralan na ni Severin ang kasaysayan ng mga barbaro noon kaya alam niya kung gaano kinamumuhian ng mga barbaro ang Anstora. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy siya. "Pumayag ang Delhi na makipagtulungan sa amin." Natigilan si Allen matapos marinig iyon. Hindi inaasahan iyon. Ang Delhi ang may pinakamalakas na hukbo sa Blue Realm. Ang royal family ng Delhi ay nagsanay ng fortune-telling skill. Isang kasanayan na naglalaman ng kapangyarihan ng mga patakaran ng tadhana at kayang manghula ng kapalaran ng isang tao. Kung ang tao ay sapat na malakas, makikita niya ang mga basag na piraso ng kinabukasan ng isang tao. Kaya naman ang Delhi ay may kapangyarihan at impluwensya na kasing lakas ng isang sagradong lupain gayong ito ay isang bansa lamang. Ngayong nalaman ni Allen na sumang-ayon ang Delhi, mapipigilan niya ang kanyang isipan sa pagtimbang-timbang ng lahat ng mga kalamangan at kahinaan. Samantala, ang Grand Priest, si Jackson Farley, ay binabantayan ang ginintoang tolde sa loob ng sagradong bundok. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagcast ng isang spell. Agad na nakatingin ang kanyang mga mata sa isang kalawakan. Habang nangyayari ang pagsilang at pagkawasak ng kalawakan, ang nakapalibot na espasyo at oras ay mabilis na umusad. Sa panahong iyon, si Jackson ay lumulutang sa ilog ng oras. Sa loob lamang ng 1 minuto, nakita ni Jackson ang pagkabasag ng selayo ng Anstora, ang pagkawasak ng dike,
at ang pagkamatay ng bawat nabubuhay na nilalang sa Blue Realm. Samuka si Jackson ng isang subo ng dugo. Napakalakas ng kapangyarihan ng ilog ng panahon. Ang pagsilip kahit kaunti sa hinaharap ay naging dahilan upang tamaan si Jackson ng mga panuntunan ng langit at lupa. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang bibig. Sa kabila ng kanyang pagkakasakit, nakita niya ang gusto niyang makita. Hindi siya nag-aksaya ng oras, pinunit ang puwang, at lumitaw sa gininto ang tolda. Nagulat si Allen nang makita siya. Grand Priest. Ang Grand Priest ang tanging kalahating immortal na natitira sa Barbaro. Sa isang normal na araw, halos hindi siya nagpapakita at nananatili sa sagradong bundok upang magsanay. Bakit siya lilito dito ngayon? Hindi pinansin ni Jackson si Allen kahit na talagang gulat na gulat si Allen nang makita siya. Tinitigan niya si Severin. Maya-maya, sabi niya. Napakaswerte talaga ng Grundy Unosek. Humajijek si Carson. Napakahusay talaga ni Old Adrian sa pagpili at pagkilala sa mga mahuhusay na tao. Mayroon siyang pares ng magagandang mata. Tiningnan ni Severin ang matandang lalaki sa harap niya. Maputi na ang buhok ng matanda. May mga tato sa buong mukha, kuba, at dalawang payat na braso na parang mga lantang sanga ng puno. Sa kabila nito, hindi nang ahas si Severin na maliitin ang matanda dahil nakakaramdam siya ng napakalakas na kapangyarihan ng dugo at enerhiya mula sa matanda. Isang bagay na nararamdaman lamang niya kapag kasama niya si Adrian. Isang kalahating immortal. Nabigla si Severin. Samantala, tinitingnan at sinusuri rin ni Jackson si Severin. Maya-maya, tumanggo siya at nakaramdam ng kasiyahan. Hindi masama. Pumapayag akong magtulungan. Nagpa siya si Jackson. Bilang isang kalahating immortal, may kakayahang makita ni Jackson ang tagumpay at ang pundasyon ng tagumpay ni Severin. Mula sa kanyang nakita, sa palagay niya ay wala nang ibang may mas maraming pagkakataong maging isang celestial maliban kay Severin. Para sa kapakanan ng barbaric clan at dahil sa hinaharap, sumulyap lamang siya sa mga nabasag na piraso, pumayag si Jackson na makipagtulungan. Natigilan si Allen matapos marinig iyon. Mabilis siyang nagtanong. Grand Priest, hindi ba sa tingin mo ay medyo nagmamadali? Bilang Haring Barbaro, trabaho at responsibilidad ni Allen na isaalang-alang ang kapakanan at kaligtasan ng lahat ng Barbaro. Sa kanyang palagay, hindi niya inisip na ito ay isang desisyon na maaaring gawin sa loob ng maikling panahon. Kaya naman, nagduda siya at nagulat nang makitang sumang-ayon si Jackson sa kooperasyon nang hindi nagtatanong o nag-iimbestiga pa. Bahagya nang umiti si Jackson. Naintindihan niya kung bakit itinanong iyon ni Allen. Umaasa si Allen na mag-iisip siya ng matalino dahil sa angkan. Gayunpaman, alam ni Jackson na kailangan niyang sumang-ayon dahil ang mga pagkakataong tulad nito ay hindi madalas dumarating. Hindi lahat ay tutulong kapag ang isang tao ay nasa problema. Gayunpaman, ang mga gumawa nito ay maaalala magpakailanman. Dahil sa kaisipang iyon, ikinumpas ni Jackson ang kanyang kamay kay Allen at seryosong sinabi. Nakapagdesisyon na ako. Gagawa si Severin ng mga dakilang bagay sa hinaharap. At nakalimutan mo na ba na ang Anstora ay ating kaaway? Hindi natin siya maaaring hayaang gawin ang gusto niya at patayin ang bawat nabubuhay na nilalang sa Blue Realm. Bagamat may pagdududa at kawalang kasiyahan pa rin sa isipan ni Allen, nagpasya siyang sumunod kay Jackson. Ano man ang mangyari, ang kanilang pinakamalaking kaaway ay si Anstora pa rin. Ikinumpas ni Allen ang kanyang kamay kay Tristram at sinabing, Severin, Carson, pwede ka bang magtagal dito ng 2 araw? Maaari nating gamitin ang oras na ito para pag-usapan pa ang kooperasyon. Kailangan nating magplano ng magkasama kung kailan titipunin ang ating mga sundalo at kung paano lalaban sa digmaan. Tumanggo agad si Carson. Siyempre naman. Perpekto ang 2 araw. Maaari rin kaming maglaan ng oras para mamasyal at humanga sa inyong bansa. Pagkatapos noon, nilisan ni Carson at Severin ang gininto ang tolda. At naghintay si Allen hanggang sa tuluyan na silang makalayo bago niya itanong ang tanong sa kanyang isipan. Grand Priest, paano ka makakagawa ng desisyon nang hindi ako kinukonsulta? Galit na tanong ni Allen. Ngumiti si Jackson. Anong problema?
Galit ka ba na hindi ako nakipagtawaran sa kanila bago pumayag na magtulungan? Galit ka ba dahil sa tingin mo ay hindi ko inisip ang kinabukasan ng ating bayan? Mabilis na umiling si Allen at pinalitan ang galit na mukha ng nakangiting mukha. Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tumanggaw lang si Jackson bago nagsimulang magsalita. Hindi ako nakipagtawaran sa Grundy Uno Sacred Land dahil nakita ko ang kinabukasan ng amting angkan sa kabila ng agos ng panahon. At para sa kinabukasan ng ating angkan, kailangan nating magtiwala at sumuporta kay Severin. Napatalon si Allen mula sa upuan at napasigaw. Ano? Hindi kailanman magdududa si Allen kay Jackson dahil si Jackson ang Grand Priest ng kanilang angkan at isang kalahating immortal. Si Jackson ay kasing lakas ng mga ancestor mula sa ibang mga sacred land. Alam ng isang kalahating immortal ang mga panuntunan ng langit at lupa. Ang mga mas malalakas ay nakakakita sa hinaharap. Tulad ng royal family ng Delhi. Sila ang may pinakamalakas at pinakasikat na divine technique, ang fortune-telling skill. Ang tanging divine technique ng panghuhula na magagamit sa Blue Realm. Bagamat hindi isinagawa ng barbaro ang divine technique na iyon, ang barbaro ay may totem spell upang makatulong na kumonekta sa langit at lupa. Ito rin ang unang paraan ng pagkamit na binuo ng barbaro. Sino mang makabisado nito ay maaari ring tumingin sa hinaharap sa pamamagitan ng ilog ng panahon. Binuka ni Allen ang kanyang bibig at nanlaki ang kanyang mga mata. Labis siyang nagulat na parang tatalon ang kanyang puso palabas ng kanyang lalamunan. Ang kinabukasan ng barbaro ay nakasalalay kay Severin. Ang impormasyong ito ay masyadong marami para tanggapin ni Allen. Gayunpaman, kinailangan niya itong tanggapin dahil hindi mukhang nagsisinungaling o nagbibiro si Jackson. Sa kabila noon, nakaramdam pa rin siya ng gulat at kaunting takot. Grand Priest, sinasabi mo ba na sigurado kang magiging celestial si Severin at aakyat? Napalunok si Allen at nagtanong ng may pananabik at kaba. Sa ngayon, si Severin ay isa lamang level 8 Royal Paragon. Kailangan niyang umangat ng 2 pang level para maging isang Supreme Paragon. Sa teknikal na pag-uusap, malayo pa ang mararating niya para maging isang celestial. Tumanggaw si Jackson. Oo. Si Severin ang ating kinabukasan. Malaki ang kanyang swerte at mayroon siyang makapal na antas ng lilang aura. Mayroon ding isang bagay na hindi isiniwalat ni Jackson. Naramdaman niya ang aura ng Green Empire mula kay Severin. Sino ang Green Empire? Ang pinuno ng Great Ancestor ng mga barbaro at ang taong tumulong sa sangkatauhan na umangat at lumakas. Matagal nang magkaaway ang barbaro at ang Anstora. Kung ang Primordial Sacred Land at ang Anstora ay talagang nagtulungan, pakiramdam ni Jackson ay may paparating na sakuna. Kung may mangyaring mali, maaaring maharap sa pagkalipol ang barbaro. Kaya naman hindi nakipagtawaran si Jackson at pumayag na makipagtulungan sa Grundy Uno Sacred Land. Halo-halo ang nararamdaman ni Allen matapos malaman ang lahat mula kay Jackson. Nang malapit na sana siyang magsalita, nagsalita si Jackson. Bigyan si Severin ng concept of visualization. Dapat tayong tumulong kapag siya ay nahihirapan. Sa ganitong paraan, magpapasalamat siya. Ano? Muling nagulat si Allen. Grand Priest, ang concept of visualization ang pinakamahalagang pamamaraan ng pagtatamo ng ating angkan. Wala siyang pakialam kung makipagtulungan siya kay Severin nang walang hinihinging kapalit dahil may kinalaman ito sa kinabukasan ng angkan. Gayunpaman, hindi niya matatanggap na matutunan ni Severin ang concept of visualization nang walang anumang kapalit. Hindi nagsasagawa ng mana ang mga barbaro dahil nakatuon lamang sila sa pagpapalaki ng kanilang pangangatawan. Bahagi ng pagsasanay ay ang pagmamasid at paggaya sa sinaunang mabangis na hayop. Kaya, nakagawa ang kanilang ancestor ng isang pamamaraan na tinatawag na concept of visualization. Matapos ang pagpapabuti na ginawa ng Green Emperor, ito ay itinuturing na pangunahing pamamaraan ng mga barbaro. Siguradong mababaliw si Allen na basta na lang ibigay ito kay Severin. Mabilis na tumanggi si Allen at sinabi ang nasa isip niya. Grand Priest, pumapayag akong makipagtulungan kay Severin ngunit hindi ko matatanggap na ibigay sa kanya ang concept of visualization. Ang concept of visualization ang pangunahing pamamaraan ng ating angkan.
Paano kung naging pabaya si Severin sa pag-iingat nito at mabasa rin ito ng ibang tao? Paano tayo magpapatuloy sa pamumuhay sa Blue Realm kung alam na ng lahat ang ating sikreto? Ganito rin ang kaugalian sa iba pang mga sacred land. Kung may isang taong aksidente o sadyang nagnakaw at natuto ng pangunahing pamamaraan ng isang angkan o sacred land nang walang pahintulot, siya ay papatayin o mapipilitang sumali sa angkan o sa sacred land. Walang ikatlong opsyon na magagamit. Bilang Haring Barbarian, responsibilidad at trabaho ni Allen na mag-isip hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin para sa kapakanan ng kanyang mga tao. Sa sandaling iyon, alam ni Jackson na walang makakakumbinsi kay Allen na magbago ng isip. Humagalpak siya ng tawa at sinabing, "Nakapagdesisyon na ako. Makikita mo na ang pagbibigay ng concept of visualization kay Severin ay makakatulong lamang sa atin sa hinaharap." Gusto pa sanang magsalita ni Allen ngunit tumalikod si Jackson at umalis sa gininto ang tolda. Samantala, sinabihan si Tristram na isama sina Severin at Carson para maglakad-lakad sa lungsod. Di nagtagal, nakita nina Severin at Carson kung gaano kayas, kasigla, at kaabalahan ang lungsod. Maraming tao ang sumisigaw para makaakit ng mga mamimili sa kanilang tindahan. Ang tradisyonal na barbarong kasuotan ay naiiba sa ibang mga lungsod ngunit bukod doon, ang lungsod ay kapareho lamang ng Eastern Sea City. Mayroong lahat ng uri ng mga tindahan na nagbebenta ng iba't ibang mga produkto. Maya-maya, sina Tristram, Severin, at Carson ay nasa plaza sa gitna ng lungsod. Ang mga tao ay nasa lahat ng dako at tila nakatayo sila sa paligid ng isang monumentong bato na sumusubok ng isang bagay. Tumingin si Severin at nakita ang monumentong itim na bato. Ito ay halos 100 talampakan ang taas na may malakas na aura at mukhang napakaganda. May listahan ng mga pangalan sa monumentong bato. Jackson Farley, 1,000,000 kapangyarihan ng Sky Solid. Alan Farley, 500,000 kapangyarihan ng Sky Solid. Tristram Farley, Level 4 Royal Paragon, 40,000 kapangyarihan ng Sky Solid. Iyan ang tatlong nangungunang pangalan sa monumentong bato. Natawa si Tristram at nagpaliwanag. Severin, Carson. Ito ang Infinite Strength Monument. Ayon sa kasaysayan, ito ay itinayo ng Green Emperor para sa aking angkan upang subukan ang lakas ng aming katawan. Nang marinig iyon ni Severin, naging interesado siya sa monumento. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng kahit ano tungkol sa kasaysayan ng barbarong angkan. Nakakagulat na ang kasaysayan ng barbarong angkan ay talagang nauugnay sa Green Emperor. Malaki ang naiambag ng Green Emperor sa kanyang buhay sa sangkatauhan kaya hanggang ngayon, marami pa rin ang umaawit ng kanyang papuri. Kung ang Infinite Strength Monument na ito ay nilikha ng Green Emperor, tiyak na mayroong isang katangian na hindi pangkaraniwan. Tumingin si Severin kay Tristram at nagtanong, "Pwede ko bang subukan?" Simula nang magsimula siyang magsanay, ang lakas ng kanyang katawan ay nalampasan na ang yugto ng Royal Paragon. Ang kanyang kalamnan ay kasing lakas ng isang elite quality na espiritual na kayamanan. Ang kanyang dugo at enerhiya ay kasing init ng pagan ng langit at lupa. Sa pangkalahatan, pakiramdam niya ay mas malakas ang kanyang katawan kaysa sa isang dragon mula pa noong unang panahon. Gayunpaman, wala siyang ideya kung gaano siya kalakas dahil hindi niya ito nasubukan dahil ang Grundy Uno Sacred Land ay walang tiyak na kayamanan para subukan niya ito. Kaya, sabik siyang subukan ito dahil alam niyang kayang subukan ng Infinite Strength Monument kung gaano kalakas ang kanyang pangangatawan. Ngumiti si Tristram at sinabing, "Pareho kayong mahahalagang panauhin. Siyempre, malugod kayong tinatanggap na subukan ito." Pagkatapos noon, naglakad siya patungo sa monumento habang ginagamit ang kanyang kamay upang paghiwalayin ang mga tao upang magbigay daan kina Severin at Carson. Hindi nagtagal, narating nila ang monumento. Itinaas niya ang kanyang kamay sa ere at idiniin at sinabi sa mga barbarong nakapila upang subukan ang kanilang lakas. "Mga Ginoo, ang kaibigan ko rito, si Severin ay nais subukan ito. Isa siyang mahalagang panauhin sa ating angkan. Maaari ba ninyong lahat siyang payagan na lumaktaw sa pila?" Agad na tumahimik ang maingay at masikip na plaza. Ilang barbarong cultivator ang tumingin kay Severin mula ulo hanggang paa. Maya-maya,
Nagsimula sila ng mainit na diskusyon. Severin. Siya ba ang pumatay sa 4 na saintmen sa lihim na kaharian ng Eastern Sea? Kahit na siya ang Severin, wala itong silbi. Ang Infinite Strength Monument ay ginagamit upang subukan ang lakas ng katawan ng isang tao. Tingnan mo siya. Napakapayat at napakaliit niya. Sa palagay ko ay hindi siya makakarating sa nangungunang daan. Hahaha. Huwag kang masyadong masungit. Aba, totoo naman. Ang mga cultivator na tulad niya ay nakatuon sa pagsasanay ng mana. Hindi ko maintindihan kung bakit siya interesado na subukan ang Infinite Strength Monument. Hindi ba niya alam na magmumukha siyang tanga mamaya? Narinig ni Tristram ang mga talakayan at masayang ngumiti. Simula nang nandito si Severin, pakiramdam niya ay lumalaki ang agwat sa pagitan nila ni Severin at ang tanging nakikita niya lang ay ang pagsulong ni Severin. 6 na buwan pa lang iyon. Noong panahon ng Starry Sky Battle Space, si Tristram ay isang level 7 Paragon at isang sikat na kababalaghan. Ngayon, isa na siyang level 4 Royal Paragon. Gayunpaman, mas mabilis na sumulong at umunlad si Severin kaysa sa kanya at isa na siyang level 8 Royal Paragon ngayon. Kaya na niyang pumatay ng isang Supreme Paragon. Maging si Allen ay iginalang at pinarangalan siya. Ang pag-unlad ni Severin ay nagparamdam kay Tristram ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan. Sa una, inutusan siyang dalhin sina Severin at Carson sa isang paglilibot sa lungsod. Hindi niya inaasahan na gugustuhin ni Severin na subukan ang Infinite Strength Monument. Nagbigay ito kay Tristram ng pagkakataong mailabas ang kanyang pagkadismaya. Ang kinakailangan upang magkaroon ng malakas na katawan ay ang pagkakaroon ng malakas na katawan. At ang mana ay isang kakaibang uri ng kapangyarihan. Gaano man kalakas si Severin, imposible para sa kanya na magkaroon ng katawan na kasing lakas ng isang barbarong cultivator. Naunawaan ni Tristram ang teorya kaya naman, hindi na siya makapaghintay na makita ang resulta ni Severin. Kahit papaano, tila alam ni Carson ang iniisip ni Tristram sa pamamagitan ng pagmamasid sa ekspresyon ni Tristram. Ngumisi siya ng may panunuyang ngiti. Marahil maraming tao ang hindi nakakaalam kung gaano kalakas ang katawan ni Severin ngunit alam na alam niya ito. Sa puntong ito, ang katawan ni Severin ay mas malakas kaysa sa isang dragon mula noong sinaunang panahon at maihahambing sa isang elite quality spiritual treasure. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang katawan ni Severin ay isa sa pinakamalakas na katawan sa loob ng barbaric clan. Kung inakala ni Tristram na magiging payaso si Severin, mabibigo siya. Ang tunay na biro ng araw na iyon ay si Tristram mismo. Tumingin si Carson kay Severin at buong kumpiyansang sinabi, "Severin, huwag mong sirain ang reputasyon ng Grande Uno Sacred Land." Narinig iyon ni Severin at binigyan si Carson ng kakaibang tingin. Isa si Carson sa mga taong nakakaalam kung gaano kalakas ang katawan nito dahil nakipag-sparring na siya kay Carson dati. Nang sumulyap siya kay Tristram, napagtanto niyang minamaliit siya. Nagkibit-balikat si Severin bilang tugon kay Carson. Sa sumunod na sandali, naglakad siya patungo sa monumento. Ang kanyang enerhiya at dugo ay tumaas sa langit. Ang purong pisikal na lakas ay nagulat sa espasyo at lumikha ng malalaking alon. Si Tristram na naghihintay upang kutsain si Severin ay natulala nang makita ang mar-angle na enerhiya at dugong pinakawalan ni Severin. Paano nangyari iyon? Bakit napakalakas ng kanyang katawan? Ang kanyang enerhiya at dugo ay napakalakas at mainit na parang pagan ng langit at lupa. Isang sorpresa ito para kay Tristram dahil bilang isang level 4 Royal Paragon at prinsipe ng barbaro, hindi niya iyon nagawa. Walang pakialam si Severin kay Tristram. Itinaas niya ang kanyang kamao, tinipon ang lahat ng kanyang lakas, at sinuntok ito sa Infinite Strength Monument. Isang malakas na tunog ng kalabog ang umalangaw-ngaw sa buong lungsod. Agad na nakita ng mga tao ang monumento na kumikinang sa liwanag ng lupa mula sa langit. Ang mar-angle na enerhiya at dugong pumailan lang sa kalangitan ay naging isang haligi ng liwanag, at nagliwanag ng 10,000 milya ng lupain. Habang nangyayari ang mga anomalya, nakita ng karamihan ang isang linya ng mga gininto ang salita na lumilitaw sa monumento. Severin Foylet, Level 8 Royal Paragon. 300,000 kapangyarihan ng kalakasan ng kalangitan.
Ang mga barbarong cultivator sa plaza na hindi nag-aakalang makakarating si Severin sa unang sandaan ay natigilan. Agad na nagkagulo ang plaza. Oh my God! 300,000 kapangyarihan ng Sky Solid. Paano niya nagawa iyon? Siya ay nasa ikatlong pwesto. Tanging ang Grand Priest at Barbarong Hari lamang ang mas malakas kaysa sa kanya. Walang sino man sa angkan na nasa parehong yugto niya ang mas malakas kaysa sa kanya. Hindi siya kabilang sa atin pero bakit ang lakas ng katawan niya? Oh my God! 300,000 kapangyarihan ng matibay na parang langit. Ang isang hibla ng enerhiya ng lupang parang langit ay kayang sum-iron ng isang bundok at sum-iron ng 100 milya ng mundo. Natigilan ang mga barbarong cultivator sa plaza sa resulta. Ang mga barbaro ay mga inapo ng general na sumunod sa Green Emperor. Ang paraan ng pagpapahayag ng angkan ng kanilang kapangyarihan ay katulad pa rin ng noong unang panahon na siyang katangian ng mabangis na halimaw. Karaniwan, ito ay isang unit ng isang baka, isang tigre, isang elepante, isang dragon, at enerhiya ng lupang langit. Lahat ng mga ito ay naglalaman ng aura ng hindi sibilisado. Ang baka ay isang sagradong baka. Ang bawat baka ay kumakatawan sa 10,000 libra ng napakalaking lakas. Ang tigre ay kilala bilang puting tigre, isang karaniwang mabangis na hayop sa Blue Realm. Ito ay kumakatawan sa 100,000 libra ng lakas. Ang elepante ay isa ring mabangis na hayop mula sa hindi sibilisado na panahon. Ito ay kumakatawan sa 1,000,000 libra ng lakas. Samantalang, ang dragon ay kumakatawan sa 1,000,000,000 libra ng lakas. Panghuli, ang enerhiya ng lupang langit ang unit na kumakatawan sa pinakamataas na lakas. Ang bawat hibla ng enerhiya ng lupang langit ay kasing bigat ng isang bundok at ang lakas nito ay kayang gumuho pababa ng mga bundok. Ang tagumpay ng barbarong cultivator ay naiiba sa normal na cultivator. Kailangang buksan ng isang normal na cultivator ang bawat meridian point sa katawan upang paikliin ang kanyang mana. Gayunpaman, ang tagumpay ng barbaric cultivator ay nakasalalay sa kung makakalap siya ng isang hibla ng sky soil energy. Karaniwan, ang Paragon ay mayroong nasa pagitan ng isang hibla hanggang 10,000 hibla ng sky soil energy. Ang pinakamataas na bilang ng mga hibla ng isang Royal Paragon ay 100,000 hibla ng Sky Soil Energy. Dahil si Severin ay isang Level 8 Royal Paragon lamang, ang dami ng hibla ng Sky Soil Energy ay hindi dapat lumagpas sa 100,000. Gayunpaman, ipinakita ng resulta na mayroon siyang 300,000 hibla ng Sky Soil Energy. Iyon ang nagpagulat sa lahat ng nasa plaza. Tiningnan ni Tristram ang resulta at parang sinampal siya sa mukha. Naisip niya na makakakuha siya ng kaunting kumpiyansa sa pamamagitan ng pagtalo kay Severin sa isang bagay na mahusay siya. Hindi niya kailanman inakalang ganito kalakas ang lakas ng katawan ni Severin. Isang halimaw. Isa kang halimaw. Bulong ni Tristram nang bigla siyang magising. Tinitigan niya si Severin ng may malungkot na mga mata. Samantala, ang mga anomalya na nilikha ng monumento ay ikinatakot nina Jackson at Allen. Nabigla at itinanggi ni Allen nang makita niya ito. Bulalas niya. 300,000 hibla ng enerhiya ng langit at lupa. Hindi niya inakalang kaya pala ng isang tagalabas na sanayin ang kanyang katawan sa ganitong lakas. Bigla niyang naalala ang panukalang binanggit ni Jackson na siyang nagbibigay kay Severin ng concept of visualization. Doon niya naunawaan ang lahat. Napangiti siya ng mapait. Siguro alam ng Grand Priest kung gaano kalakas ang katawan ni Severin. Kara-rating lang ni Jackson sa takot na bundok. Hinaplos niya ang kanyang balbas at nakaramdam ng saya. Isang Royal Paragon na may 300,000 hibla ng enerhiyang parang langit at lupa. Si Severin ay talagang namumukod-tangi. Nako, mabuti. Sa tingin ko talaga ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya ang concept of visualization. Makakatulong ito sa kanya na maging isang celestial.